Wala nang pasakalye. Diretso na tayo sa punto. Mga kababayan, lalo na kayong mga OFW sa Dubai, Toronto, Sydney at Hong Kong. Magandang araw. Welcome sa ating channel, #WalkWithLan, kung saan hinahatak natin ang katotohanan mula sa dilim ng politika. Ang misyon natin, 100,000 subscribers bago matapos ang 2025. Kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan ninyo sa Riyadh, Los Angeles o kahit saan pa sa mundo. Kung gusto nyong suportahan kami magpadala ng super thanks kahit maliit, malaking tulong yan para mapanatili natin ang ganitong content para sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na issue, ang naging desisyon ng Korte Suprema sa ideklarang unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang mas mainit pa, si Attorney Mark Tolentino na sinupalpal si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang Facebook post noong August 5, 2025. Sabi ni Tolentino, hindi raw basta-basta may impeach ang mga Supreme Court justices dahil lang sa hindi sang-ayon ang ilang politiko sa desisyon nila. Pero teka, bakit ba galit na galit ang kampo ni Romualdez at bakit nga ba mahirap i-impeach ang mga mahistrado? Tara, i-breakdown natin ito intellectual, witty at fact-based tulad ng style ni Deo Makalma. Yan. Mga kababayan, kung ikaw ay nasa Quezon City, Davao o kahit sa Jeddah, malamang narinig mo na ang tungkol sa impeachment saga ni Vice President Sara Duterte. Noong February 2025 215 na kongresista kabilang na si Sandro Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos at si House Speaker Martin Romualdez, pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga aligasyon mula sa alleged malversation ng 612.5 million pesos na confidential funds hanggang sa di umano'y banta niyang ipapatay si Marcos ang First Lady at si Romualdez. Grabe, no? Parang teleserye ito, mga kaibigan. Pero noong July 25, 2025, boom! Ideklara ng Korte Suprema na ang constitutional ang impeachment dahil sa teknikalidad, specifically ang paglabag sa one-year ban rule ng 1987 Constitution. Ayon sa Supreme Court, kapag hindi inaksyonan ng House ang unang 3 reklamo, itinuring na itong terminated. Noong February 5, 2025, kaya't ang ika-4 ng reklamo ay labag sa batas. Checkmate! Ngayon, galit na galit ang kampo ni Romualdez. Sabi nila, ito raw ang pag-iwas ni Vice President Sara sa pananagutan. Pero si Attorney Tolentino sinampal niya ng katotohanan si Romualdez sa kanyang post. Nilinaw niya ng mga mahistrado ng Supreme Court ay hindi pwedeng impeach dahil lang sa hindi mo gusto ang desisyon nila. Ano nga bang sinasabi ng konstitusyon? Under Article 11, Section 2, ang mga grounds lang para ma-impeach ang isang magistrado ay culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, high crimes, and public betrayal of public trust. No? Hindi kasama ang nagalit ako sa ruling mo, Yan. Kung ganon, kung magagalit si Romualdez sa susunod na desisyon ng Supreme Court, i-impeach niya kaya lahat ng 15 justices? Baka bukas impeach niya rin ang traffic enforcer na humuli sa driver niya sa EDSA. Seryoso, mga kababayan, hindi ba't masyadong power hungry ang ganitong galawan? Ayon kay Attorney Tolentino, ang paggamit ng betrayal of public trust bilang dahilan para i-impeach ang mga justices dahil sa kanilang ruling ay dangerous precedent. Bakit? Kasi ito'y direktang pag-atake sa judicial independence. Ang Korte Suprema, ang panghuling arbiter ng batas ng Pilipinas, kung basta-basta silang may impeach dahil lang sa hindi sang-ayon ng isang politiko, mawawala ang checks and balances sa gobyerno. Imagine kung natatakot ang mga justices na may impeach sa bawat desisyon, magiging puppet lang sila ng Kongreso. Okay, sa ilalim ng 1987 Constitution, ang impeachment ay isang political process pero hindi ito dapat ginagamit bilang arma laban sa mga hindi sumasang-ayon sa iyo. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen
na sumulat ng desisyon, malinaw ang sinabi, it is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. Ay, nako. Pero teka, tignan natin ang kabilang panig. Ang kampo ni Romualdez at ang House ay nagsasabing ang SC ruling ay isang pagkatalo sa pananagutan. Sabi ni Romualdez, ang impeachment ay constitutional duty ng House at hindi raw sila tatahimik kahit na ideklarang unconstitutional ang kanilang aksyon. So ano ito? Pride o prinsipyo? No? Ayon sa PhilConsa, ang SC ruling ay nagbibigay ng labis na kapangyarihan sa korte na parang sila na rin ang nagtatakda kung paano dapat isagawa ang impeachment. Hindi ba't medyo may punto rin sila? Isipin natin ito bilang isang laban sa boxing, no? Sa isang sulok si Attorney Tolentino at Vice President Sara na may dalang constitution bilang kanilang guantes, no? Sa kabilang sulok si Romualdez na sinusuportahan ng 215 na kongresista na galit dahil hindi nila ma-knockout si Sara. Pero ang referee, ang Korte Suprema ay nagsabing foul ang laban dahil hindi sinunod ang rules. Ngayon, gusto pa rin natin lumaban si Romualdez kahit tapos na ang round. Ano ang mga kababayan? Sino ang panalo sa laban na ito? Okay, bakit nga ba laging maiinit ang politika sa Pilipinas? Ang sagutan ni Sara Duterte at Romualdez ay hindi lang tungkol sa impeachment. Ito ay tungkol sa 2028 presidential election, mga kaibigan. Si Vice President Sara ay tinuturing na malakas na kandidato para sa pagkapangulo. At ang impeachment ay nakikita ng ilan bilang politically motivated na hakbang para siraan siya, no? Sa kabilang banda, si Romualdez bilang House Speaker at pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos ay tinuturing na isa sa mga pangunahing political players sa administrasyon. Pero ang tanong, bakit kailangan gawing personal ang laban? Ang kanyang galit sa Supreme Court ruling ay nagpapakita ng isang pattern ang paggamit ng impeachment bilang political weapon. Noong 2018, halimbawa, sinubukan ding i-impeach si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, pero natalo rin ito dahil sa teknikalidad. History repeating itself. Okay, kung titingnan natin ang ibang bansa tulad ng United States, ang impeachment ay bihirang ginagamit laban sa mga justices. Sa US, isang beses lang naging successful ang impeachment ng isang Supreme Court Justice, si Samuel Chase noong 1805, pero na-quit pa rin siya sa Senate. Ang punto, kahit sa ibang demokrasya, protektado mga justices para mapanatili ang kanilang kalayaan. Kaya't ang galawan ni Romualdez na magmamalaki tungkol sa impeachment ng SC justices ay parang out of touch sa global standards. Si Romualdez ba ay nag-a-apply na bilang scriptwriter ng Game of Thrones kasi ang dami niyang gustong patalsikin sa trono? Pero seryoso, mga kababayan, kapag ganito ang politika, sino ang talo? Kami, tayo, mga taong bayan. Okay, para sa mga kabataang Pilipino sa Makati, Cebu o kahit sa Singapore, anong ibig sabihin nito sa inyo? Ang labanang ito ay hindi lang tungkol kina Sara, Tolentino at Romualdez. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating demokrasya. Kung ang mga politiko ay gagamit ang impeachment para siraan ng isa't isa, paano pa tayo magtitiwala ng sistema? At para sa ating mga OFW sa Abu Dhabi, London o Vancouver, alam ko kung gaano kahalaga ang mga balitang ito. Kayo ang nagpapadala ng pera para sa pamilya, kaya't kailangan ninyong malaman kung paano ginagamit ang kapangyarihan sa Pilipinas. Ang Supreme Court ruling ay isang paalala. Kahit gaano kalakas ang isang politiko tulad ni Romualdez, may hangganan ng kanilang kapangyarihan. Pero ang tanong, paano natin masisigurong mananatiling malakas ang checks and balances? Kaya nga, mga kababayan, i-like at i-share itong video na ito sa inyong mga kaibigan sa Davao, Toronto o Dubai. Mag-comment kayo sa baba. Anong masasabi ninyo sa galawan ni Romualdez? Suportado ninyo ba si Attorney Tolentino? At kung gusto nyo tuloy-tuloy ang ganitong content, mag-super thanks na rin ang inyong suportang nagbibigay buhay sa ating channel. So ano na ang susunod? Ayon sa Supreme Court, pwede pang maghain ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pagkatapos ng February 6, 2026. Pero ayon kay political analyst Richard Haydarian, mahirap na muling buhayin ang momentum ng impeachment. It's all about political inertia, sabi niya.
Si Romualdez naman, bagamat galit, ay sinabing igagalang niya ang Supreme Court ruling pero hindi raw sila tatahimik. Uy, parang linya sa teleserye yan ha. Pero seryoso ha, ang kanyang mga pahayag ay nagdudulot ng tanong. Hindi kaya't masyado siyang personal sa laban na ito? No? Ang kanyang posisyon bilang House Speaker ay nagbibigay ng sa kanyang na malaking kapangyarihan. Pero kapag ginagamit ito para sa political vendetta, nawawala ang tiwala ng taong bayan. Kung si Romualdez ang direktor ng pelikulang ito, ang title siguro ay Impeachment, The Never-Ending Saga. Pero ang tanong, sino ang producer? Si Sandro Marcos ba o si Pangulong Marcos mismo? Mga kababayan, mula Manila hanggang Melbourne, mula Caloocan hanggang Calgary, malinaw ang mensahe ng labanang ito. Ang demokrasya natin ay kailangang protektahan. Si Attorney Tolentino ay tama. Hindi basta-basta mai-impeach ang mga justices dahil sa hindi sang-ayon ang isang politiko na tulad ni Martin Romualdez. At si Vice President Sara Duterte, kahit kontrobersyal ay nakakatanggap ng legal na panalo mula sa Supreme Court. Pero si Romualdez, ang kanyang galawan ay nagpapakita ng isang bagay. Ang politika sa Pilipinas ay parang chess game. Kailangan ng diskarte, pero hindi lahat ng galaw ay tama. Kaya't sa inyo mga kabataang Pilipino at OFW, ang hamon, magmalasakit sa politika, alamin ang katotohanan. Huwag hayaan ng mga politiko magdidikta ng kinabukasan natin. I-hit ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Qatar, London at kahit saan. At kung gusto ninyong suportahan kami, mag-super thanks na rin please para sa inyo itong content na ito. Ang politika ay hindi laro ha. Pero kung laro man ito, siguraduhin ikaw ang maglalaro, hindi ang nilalaro. Ha? Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!